Binuntis mo ako! Pero iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo! Aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang pagkatao ko! Mr. Romántico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romántico. Bakit hindi kita pwedeng ihatid? Isang malapit na kamag-anak namin ang tinitirhan ko dito sa Maynila. Pag nagsumbong yun sa lola ko na may lalaki naghahatid sa akin, naku, pahihintuin ako nun sa pag-aaral. Pambihira naman, oh. Uy, wag ka nang magtampo. Hayaan mo, pag-graduate na tayo, lahat ng gusto natin magagawa natin. Sinabi mo yan, ha? Oo, kahit saan mo ako isama, sasama ako sa'yo. Promise! Ay, mabuti na lang hindi nagpipilit si Ricky na maihatid ako. Ay, paano ko naman siya papayagang maihatid ako rito? Ang pangit-pangit ng lugar na to. Saka, itong maliit na kwartong inuupahan ko, ang pangit-pangit din. Ay, hindi bale. Sandali na lang ako magtitiis dito. Pag nakagraduate ako, aalis na ako dito. May hinto na rin ang madalas na pagrampa ko sa Quezon Avenue. Pero, anong gagawin ko kapag natuklasan ni Ricky ang dahilan kung bakit lagi ako nagpupunta ng gabi sa Quezon Avenue?
office mate ko, marami raw magagandang pick-up girl dito sa Quezon Avenue. Madali raw naman mahalata kung sino yung mga nag-aabang ng pipick up sa kanila. Halata raw sa kilos. Yun. Magandang isang yun, ha. Hihintuan ko. Ibababa akong bintana. Hi! Hi! Ano pangalan mo? Glenda. Pwede ka ba? I mean, naghahanap ako ng... alam mo na yon. Mukha kang mabait. Gusto kita. Pero, baka naman barat ka. Kung sa presyo, wala tayong magiging problema. Halika, sakay na. Ay, teka lang. Masyado ka yatang atat. Ano bang pangalan mo? Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Ako si Conrad. Mr. Rom. Halika na, Ricky. Naghain na ako. Kumain ka na. Nanay Isabel, si Daddy po. Hindi ba siya sasabay sa ating mag-almusal? Ay, nako. Huwag mo nang hintayin ng daddy mo. Mag-uumaga nang umuwi. Tsaka mamaya pagising nun. Sa bagay, Sabado naman ngayon. Walang pasok si Daddy. Ang iniisip ko, ha? Baka kako may girlfriend na ang daddy mo? Mas lalo pong okay yun. Ay, hindi ka ba magagalit? Halimbawang mag-asawang muli ang daddy mo. Yung ibang anak, ayaw na nag-aasawa uli ang tatay nila. Nanay Isabel, 4 na taon nang wala si Mami at 47 na rin si Daddy. Talagang pwede pang mag-asawa ulit. Parang narinig kong akong pinag-uusapan nyo, ah. Ay, ayan na pala ang daddy mo eh. Gising na pala. Ay, Conrad, halika na. Ikukuha na rin kita ng plato. Magkakapilang ho ako, Manang Isabel. Magja-jogging pa kami ni Ricky. Mamaya na ako kakain. Kung ganon, mamaya na lang din po ako kain, Nanay Isabel. Mag-juice lang po ako. Ay, nako. Nagluto pa naman ako. Siya sige. Kung magja-jogging kayo mag-ama, lumarga na kayo. Sige na, larga na. Anak, magpahinga muna tayo. Pagod na ako eh. Oo nga, Dad. Ngayon muna tayo. Wala rin po ako sa kondisyon eh. Halika, dito. Opo muna tayo. Dito. Daddy, sabi nga pala ni Nanay Isabel, madaling araw na po kayo nakauwi kagabi. Friday night at po ba naman ka-opisina nyo? Oo. Friday night out namin. Nagkayayaang lumabas. Siya nga pala, kumusta naman ang pag-aaral mo? Ay, ayos naman po, Daddy. Wala ka pang girlfriend? Kung sakali po bang meron, di kayo magagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Kaedad mo ako nang maging girlfriend kong mami mo. Hindi naman nasira ang pag-aaral namin. Naging inspirasyon pa nga namin ang isa't isa. Sayang nga lang at maaga siyang namatay. Ay, Dad, sa totoo lang po,
may girlfriend ako. Kaya lang, medyo mailap pa rin siya sa akin eh. Girlfriend mo pero mailap pa rin sa'yo? Ano yun? Oo nga po, ang dami pong bawal. Bawal ko siyang ihatid. Kasi raw baka may makapagsumbong sa masungit na lola niya. Bakit? Lola ba niyang nagpapaaral sa girlfriend mo? Opo, sabi niya. Baka nga masungit. Baka yun ang kondisyong hinihingi ng matanda. Yung huwag mo nang makikipagnobyo. Pero dahil sinagot ka pa rin kahit bawal, isa lang ang ibig sabihin nun. Mahal ka talaga ng girlfriend mo. Mr. Romantic. Mr. Romantico, marahil po'y nagustuhan ni Conrad ang serbisyo ko, kaya lagi niyang inaabangan. Glenda, pwede ba akong magtanong sa'yo ng ilang personal na bagay? Sige. Ano yun? Matagal ka na ba sa trabaho nito? Sandali pa lang. Saka, hindi ko naman gusto ang trabahong ito eh. Napilitan lang ako. Nag-aaral kasi ako eh. Estudyante ka pala. Ano ka ba naman? Hindi ko naman syempre gagawin ito kung hindi ko lang gustong makatapos, no? Anong course mo? Accountancy. Wow! Ganyan din ang course na kinukuha ng anak kong si Ricky. E di mahusay ka pala sa numbers. Ano nga ulit yung sinabi mo? May anak kang kumukuha rin na katulad ng course ko? Ano nga ang pangalan ng anak mo? Ricky. Ricky ang pangalan ng anak ko. Biruan nga namin mag-ama, lalampasan daw niya ang mga na-achieve ko. Hindi kasi sa pagmamayabang, top 7 ako sa board exam. May karapatan ka palang magmayabang. Nakachamba lang. Anyway, saan university ka nag-aaral? Naku, huwag mo na itanong. Makakasira lang ako sa pangalan ng school namin. Alam mo, Glenda, gusto kita. Anong ibig mong sabihin? Kahit nasa ganitong uri ka ng hanap buhay, ikaw ang tipo ng babaeng hindi mahirap mahalin. Sa akin, kanina pa yan. Tapatin mo nga ako, Ivy. Bakit kanina ka ba nakatitig sa akin? Wala naman. Nagagwapuhan lang ako sa'yo, no? Totoo kasi, ano nga yun? Oo nga. Ay, ngayon ko lang napansin. Ang mga mata ni Ricky, pati ang ilong niya, nakuha niya kay Conrad.
Diyos ko po. Nagbibiro ba sa akin ng tadhana? Boyfriend ko ang anak? At regular namang customer ko ang ama niya? Ay, Diyos ko. Ivy, may sinasabi ka ba? Wala. Wala. Pero bakit parang... Mr. Wala na pong hihigit pa sa pinakamabigat na problemang dumating sa buhay ko na ang dalawang lalaking napaugnay. Ivy, boyfriend mo ako, di ba? Bakit ba ayaw mo sabihin sa akin kung ano problema mo? Wala naman talaga akong problema eh. Hindi pwedeng wala kang problema. Umiyak ka, di ba? Tinan mo namumugtay ang mata mo. Bakit ka ba laging umiyak? Wala. Wala to, no? Huwag mo akong pansinin. Bakit pa ako naging boyfriend mo kung hindi mo papansinin na gusto kong tulungan ikaw sa problema mo? Kaya nga boyfriend mo ako, di ba? Para maging magkatuwang tayo sa mga problema na pwedeng ma-encounter mo. Nagsimula yun, lagi mo akong tinitignan eh. Ewan ko ba naman sa'yo kung anong nakita mo sa mukha ko? Di ba nga, sabi ko na kung bakit tinititigan kita. Nagagwapuhan ako sa'yo. Seryoso? Ivy, alam kong hindi ka magkakaganyan kung wala kang problema. Hindi ka iiyak kung walang gumugulo dyan sa isipan mo. Ay, ang kulit mo. Wala nga. Magtiwala ka kayo sa akin. Huwag mo kong paglihiman. Nalulungkot lang ako. Kasi magsisembreak na naman. Kailangan kong umuwi ng probinsya. At medyo matagal tayong hindi magkikita. Yun lang ba talaga ang problema mo? Promise. Yun lang talaga. Kasi naman
isama mo na kasi ako sa probinsya nyo para maipakilala mo ako sa family mo. Gusto kong humarap sa kanila para patunayang seryoso talaga ako sa'yo. Rick, Conrad, eto na yung yelong ipinakuha mo, oh. Conrad, napapansin ko nito mga huling araw, eh. Para bang may malalim kang iniisip. Yung anak mo, ganyan din. Laging malungkot ngayon. Ako, namimiss yata yung girlfriend. Kasi magsa-sem break na. Uwi yata sa probinsya yung girlfriend niya. Pero ikaw, abay wala ka namang girlfriend na iniisip pa. Bakit naman nalulungkot ka? Nanay Isabel, sa pakiramdam niyo ba okay lang kay Ricky kung mag-aasawa ko ulit? Balak ko! Ay, may girlfriend nga yata. Hindi ko pa girlfriend. Bala ko palang ligawan. Palagay niyo ba okay lang kaya yon sa anak ko? Napag-usapan na namin yan ni Ricky at okay lang sa kanya. Alam mo, bukas ang isip ng anak mo sa ganyan. Bakit ba? Ano bang pangalan ng magiging bago kong amo rito, kung sakali? Glenda ho. At wag ho sana kayong mabibigla, Nanay Isabel. Dahil sing-edad lang ho siya ng anak ko. Mr. Oh, ito yung presyong napagkasunduan natin. Tapos, kunin mo pa ulit ito. 3,000 na tong binigay mo. Tama na to. Bakit mo pa ako binibigyan ng 2,000? Di ba sabi mo uuwi ka sa inyong probinsya? Para may extra money ka. Para may pambili ka ng pasalubong sa pamilya mo. Sige na, huwag ka na mahiya. Naku, salamat. Glenda, minsan kong uulitin sa'yo ang nasabi ko na rin sa'yo noon. Pwede ka nang huminto sa ganitong trabaho at magsama na lamang tayo. Kung talagang gusto mong makatapos, papayagan pa rin kita makapag-aral. Conrad,
Salamat sa alok mo, pero... Pero malaking tanda ko sa'yo, ganun ba? Hindi naman sa ganon. Pero... nag-aalangan ako sa iyo eh. Executive ka. Samantalang ako... Kalilimutan natin ang parting ito ng buhay mo. Wag. Ayoko. Tama na yung ganito sa ating dalawa. Hindi na dapat lumampas sa ganito. Maghanap ka na ng babaeng babagay sa'yo. Hindi yung katulad ko. Kaya ang madali kitang natutuwang mahalin. Kasi katulad mong hinahanap ko. Naisasama mo na ako sa motel. Maraming beses mo na akong naikama. Ano pang gusto mo? Hindi na sapat ang naikakamalang kita, Glenda. Gusto ko nang maging totoong lahat ng ito. Na hindi lang nangyayari dahil customer mo ako. Wag, Conrad. Please. Pag nagpumilit ka, pare-pareho lang magiging komplikado ang buhay nating lahat. Nararamdaman ko. May pagtingin din sa akin si Glenda. Pero may kung anong pumipigil sa kanya para tanggapin ang alam ko. Dad? Oh, May problema po ba kayo? ikaw pala, Ricky. Beer? May problema po kayo, Dad? Malungkot po kasi kayo eh. Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Ikaw rin, nung isang linggo ko pa malungkot, may kutob akong parehong pag-ibig ang problema natin, anak. Ibig niyo pong sabihin, Dad. In love kayo? Ricky, ngayon ko lang ulit naramdaman ng ganito. Pero napakabata niya kumpara sa edad ko. Kaedad mo lang siya. At siguro yun ang dahilan kung bakit hindi niya ako matanggap. Mr. Ivy, may napapansin ako sa iyo mula nang dumating ka galing sa Manila. Ano po yun, Lola? Parati kang nakatanaw sa malayo. May problema ka bang naiwan doon?
O iniisip mo ang kalagayan ng nanay mo sa China? Ano na nga po pala ang kalagayan ni inay sa China? Wala akong balita. Yung taga riyan sa kabilang nayo na nagtatrabaho sa OWA, matagal ko na rin hindi nakikita. Ang ikinatatakot ko ay baka biglain na lang tayo ng balitang bibitay ng iyong inay. Diyos ko, huwag naman po sana. Naku, yan ang nangyari doon. Sa 2 Pilipinong nahulihan din ang ipinagbabawal na gamot sa China. Hindi ba? Bakit kasi pumasok si inay sa ganong transaction eh? Hindi naman tayo naghahangad ng malaki. Ay, naku. Hindi rin naman talaga natin gusto ng ganong pera. Ang gusto lang naman natin yung makapag-aral ako, di ba, La? Ay, natukso siguro sa madaling pera ang iyong inay. Ayun ang nangyari. Nahuli siya at nakulong. At ako naman. Ay, pero alam mo, Apo, maswerte ka pa rin. Kasi nakakita ka ng trabaho sa Manila at nakapagpapatuloy ka ng pag-aaral. Kumusta na nga pala ang trabaho mo doon? Maayos naman po. Call center po yun. Panggabi ako lagi. Kaya eto po, nangangayayat ako. Mahirap po kasing pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Ay, hindi bali. 1 taon na lang naman ang gagraduate ka na, hindi ba? Malapit nang matapos ang paghihirap mo. Good morning po, Nanay Isabel. Ay, Ricky. Gising ka na pala. O anong gusto mong timplahin ko sa'yo? Kape ba, gatas, o gusto mong igawa kita ng oatmeal? Coffee na lang po, Nanay Isabel. Ah, Medyo masakit pa yung ulo ko na parami po yata na inom ko. Si Daddy kasi. pero natutuwa ako sa nakita ko sa inyong dalawa ng daddy mo, ha? Abay, magkasundo kayo. At nagtuwang pa kayo sa pag-inom. Dinig ko tungkol sa pag-ibig ang pinagkukwentuhan nyo. Tama kayo dyan, Nanay Isabel. Si Daddy nangumpisal sa akin. Bukod daw kay Mami. Ngayon lang siya ulit na in love. Ha? Parang nabanggit na rin niya sa akin ng babaeng yan, Teka, yan ba yung Glenda? Opo, Glenda raw po ang pangalan. Kaya lang daw po, parang naaalangan daw yata si Glenda. Nasagot ng si Daddy kasi, ang laki po ng age gap nila eh. Alam niyo ba kung ilang taon yung babaeng yun? Sing edad ko lang. Si Daddy. Astig talaga. Mr.
Ay, eto na naman ako sa Quezon Ave. Balik na naman ako sa dating gawi. Sana makapick up ako ng galanting customer. Magbubukas na kasi uli ang klase. Kailangan ko ng datong. Hi, Glenda. Conrad? Oh, sawa ka na ba sa akin? Inaabangan talaga kita. Sakay na. Ang galing mo, ah. Alam mo bang kadarating ko lang? Gabi-gabi, tuwing ganitong oras, dumaraan talaga ako dito. Babaka sakaling narito ka na uli sa Maynila. Kagabi lang ako dumating. Para maiba naman sa dati nating routine, kumain muna tayo bago tayo tumuloy sa paborito nating hotel. Saan mo gustong kumain? Kahit saan. Kung gusto mo, dun sa turo-turo. Oh, sige. May alam akong fast food. Doon na lang tayo para madali. Malapit lang yon. Ayun sa fast food na yun. Wow, malapit nga lang pala. Ang problema lang dito, medyo mahirap ang parking space. Pero mauna ka nang bumaba. Ihahanap ko lang ng parking itong kotse. Sandali, tatabi ko para makababa ka na. Okay, baba na. Ayan. Mauna na rin ba ako pumasok sa loob ng restaurant? Oo, para makakuha ka na rin ng table natin. Sandali lang ako. Grabacious naman dito. Ang dami palang customer sa restaurant na to. Pero may bakante pa namang upuan. Ayun sa bandang dulo. Kilala ko yung tawang yun, Oo nga. Si Ricky. Kasama ang mga kaibigan niya. Diyos ko, huwag sana ako makita. Kailangan makaalis ako rito. Pero, paano si Conrad? Hahanapin ako noon. Diyos ko, nanginginig ako sa nervyos. Anong gagawin ko? Mr. From Nalibot ko ng buong restaurant hanggang second floor pero wala rito si Glenda. Ano kaya nangyari sa babae niyo? Saan siya pumunta? Sabi ko, hintayin niya ako dito sa loob. Dad? Hey, Daddy? Ricky. Nandito ka rin pala. Ikaw rin, bakit narito ka? Kasama ko pa yung mga friends ko, yung mga tropa ko, Dad. Halika, Dad, dali. Doon ka lang sa table namin. Pakikilala kita. Okay. Guys! Yeah. Daddy ko, ililibre daw tayo ulit. Oh, yes! Okay yun. Okay, umorder kayo. Sagot ko lahat.
Buti na lang ganun ang nangyari. Kung nagkataon pala na hindi nagpark ng kotse si Conrad, tapos sabay kaming pumasok sa restaurant na yun. Naku, patay ako. Ay, hindi na dapat yun maulit. Dapat maging maingat ako sa susunod. Ay, hindi na ako papayag na dadaan kami ni Conrad kahit saang restaurant. Hindi ako papayag. Ay, ayan kumain na kayo mag-ama. Nako, maaga ako nakaluto ng almusal. Kayo po, Nanay Isabel. Mamaya na ako. Mauna na kayong dalawa. Ayan, Ricky, paborito mo ang malutong na bacon, hindi ba? Sarap. Tama ka dyan, Nanay Isabel. Pero alam niyo po, mas masarap yung kinain namin kagabi. Si Daddy ng libre. Sinubong mo ako sa tropa mo eh. Oy, dito muna ako ha. Tawagin niyo ako. Pagtapos na kayong kumain para mailigpit ko. Oo. Kaya mo na yun, Dad. Tuwang-tuwa naman yung mga tropa ko sa'yo. Nagpupunta po pala kayo sa restaurant na yun. Dad, di ba, out of way yun sa lugar na pinapasukan nyo pag galing kayong office? Kasi Kwan, may isa akong office mate na malapit lang sa lugar na yun. Sira ang kotse niya at nakisakay sa akin. Nakakaya naman kung ibababa ko pa. Kaya inihatid ko na lang sa bahay nila. Sana, Dad, matiyempuhan ka namin ulit. Last na yun. Budget ko para sa gas. Nadisgrasya tuloy. Hindi dapat makahalata sa Ray. Hindi lahat ng bagay pwedeng kwento ng ama sa kanyang anak. Daddy, next week simula na po ng second sem namin. At sa March, graduate na ako. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin naipapakilala sa akin ang girlfriend mo. Kailan mo ba siya dadalhin dito? Basta, Dad, pangako ko po sa inyo. Maipapakilala ko siya sa inyo bago dumating ang graduation namin. Mr. Sabi ko sa aking sarili, sa oras na ako'y makatapos, isusumpa ko ang Dito na lang tayo sa motel o order ng pagkain. Meron naman dito eh. Nagdala na ako. Bakit bigla kang nawala noon nung huling magkasama tayo? Sorry nga pala dun sa nangyari, Conrad, ha? Kasi bigla akong nagkaroon ng monthly period eh. Nagulat na nga lang ako, bigla akong naramdaman, meron na pala ako. Buti hindi ka tinagos. Yun na nga eh. Nataranta ako kasi paglingon ko sa suot ko, may tagos na. Nakakahiya, diba? Kaya yun, ginawa ko, bigla na lang ako pumara ng taxi. Buti rin, may pan-taxi ka pa noon. Meron pa naman. Di halos 1 linggo ko palang walang kita. Kasi nga nagka-mens ka. Okay lang. Kaya mo, dodoblehin ko ang presyo mo ngayong gabi. Totoo? Oo, sinabi ko naman sa'yo.
Hindi lang yung sex ang habol ko sa'yo. Malinis na rin yung intensyon kung matulungan ka, yung maitawid ka sa mga pangailangan mo. Salamat sa pagmamalasakit mo, ha. Ikaw lang talaga promise. Ang lalaking nakilala ko na ganyan kabait. Sa dami ng mga lalaking naging customer ko, sa'yo lang ako nakadama ng pagmamalasakit. Glenda, higit pa rin ang kaya kong ibigay sa'yo dahil mahal kita. Conrad. Mahal na mahal kita. Mas magiging kumpleto ang ganitong pagkakataon kung tatanggapin mo ako bilang nobyo at hindi bilang isang customer lang. Ganito lang muna tayo, Conrad. Magkasya na lang muna tayo sa ganito. Saka na lang natin pag-usapan ang tungkol sa mga feelings natin. Glenda. Glenda. Nababaliw ako sa bango mo. Iba ka. Unang araw ng klase ngayon, Bakit pa hindi ko pa nakikita si Ivy? Nakabalik na kaya yun ng Maynila? Ang hirap kasi sa babaeng yun. May cellphone naman, pero ang tamad gamitin. Ay, sabi niya mahinang signal sa probinsya nila. Kahit sa text hindi nagre-reply. Hi, Ricky! Uy, ikaw pala. Wala ba akong kiss dyan? Naku, kiss lang pala eh. O, kiss. Mwah! Ayan advance birthday gift ko na yan sa'yo. Kala ko nakalimutan mo na birthday ko eh. Alam mo, 2 years na kitang boyfriend. Paano ko naman makakalimutan ng birthday mo? Kamusta sem break? Ayos lang. Medyo malungkot. Nakita eh. We. Ivy, siya nga pala nung nakaraang birthday ko, walang handa sa bahay pero ngayong birthday ko na to, maghahanda si Daddy. Kasi 21 na ako. Parang hindi ka nga dibu. Pwede ka ba makilala ng Daddy? Sige. San ba yung handaan? Sa bahay. Siguro naman magagawa mo na ng paraan yan para maka-attend ka. Parang gift mo na lang sa akin, pa-birthday mo, ika nga. Pwede ba yun? Diyos ko. Hindi ko ina-expect yung ganito. Huy, nakausap kita. Pupunta ka talaga, ha? Oo, pupunta ako. Promise yan, pangako, ha? Sigurado, aasahan ka nilang lahat. Papapaya talaga ako sa buong family ko pag hindi ka dumating. Mr.
Kapag ang karangalan ay siyang nakataya, pati ba naman ang pag-ibig ay mababaliwala? Hanggang sa hindi na natin kayang takpan ang mga butas na nilikha ng mga kasinungalingan. Tinatahi-tahi natin. Naramdaman ko na lamang po na sukol na ako at wala nang ibang paraan kung hindi takasan ang nagbabanta. Sa akin yung sketch pagpunta sa bahay namin sa subdivision. Kaya lang, hindi pa dumarating. Ano ka ba naman, Ivy? Huwag mo mga pahiyan ng ganito sa daddy ko. Andiyan pa ibang kamag-anak ko. Oh, please naman, dumating ka na. Ricky? Ano? Dad. Oh, hinihintay mo ba ang girlfriend mo? Oh, oo nga po, Daddy. Hanggang ngayon, wala pa po siya eh. Ibang bisita po natin. Nakauwi na't lahat. Si Ivy, wala pa rin. Anak, huwag mong spoil ang party mo dahil lang hindi dumating ang girlfriend mo. Pero Dad, nangako po siyang darating siya. Saka, nangako po ko sa inyo, papakilala ko siya, di ba? Sa inyo nga ni Isabel. At sa ibang kamag-anak natin. Baka nagkaroon lang siya ng ibang appointment. Dad, mas importante ba yun kaysa sa akin na boyfriend niya? Ricky, relax lang anak, relax. Kung akong inaalala mo, kung iniisip mong mapapahiya ka sa akin kapag hindi dumating ang girlfriend mo, forget it. Naintindihan ko. Kasi Daddy, birthday ko po ngayon, tapos ipapahiya ako ng girlfriend ko ng ganito. Daddy ba, di ba Dad, masakit naman yun? Tandaan mo itong sasabihin ko. Kapag mahalaga ka sa isang tao, kahit anong busy pa niya, gagawa siya ng paraan para mabigyan ka ng panahon. Pero kung hindi ka niya kayang bigyan ng panahon, paano niyang maipapadama sa iyong pagmamahal? Daddy, ibig sabihin, hindi ako talaga mahal ni Ivy? Mas malakas magbigay ng mensahe ang gawa kaysa sa mga salita. Ivy, ano ka ba naman? Wala ka nang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Mula nang umuwi ka dito sa probinsya, puro hikbibo na lang ang naririnig ko dito sa loob ng bahay. Apo, nang dumating ka rito, sabi mo natanggal ka sa trabaho. Pero sa nakikita kong klase ng pag-iyak mo, parang hindi ka lang natanggal sa trabaho. Parang mas may mabigat na dahilan ang pinanggagalingan ng pag-iyak mo. No. Kasi po, masakit sa akin na may hinto na ako sa pag-aaral. At hindi na matutupad ang pangarap kong makagraduate. Bakit ka ba biglang tinanggal sa trabaho mo? Kasi po, nalugi raw po ang boss namin. Sa hirap ng buhay. Ay siya nga pala. Baka sakaling magsilbing konsolasyon mo itong babalita ko.
Sabi noong taga-kabilang nayon na nagtatrabaho sa OWA, baka raw mapawalang sala ang nanay mo. Mukhang lumalabas daw na hindi naman pala sa nanay mo yung maletang sinasabing kanya. Mabuti naman po. Siguro po, saka na lang akong magpapatuloy pag nakauwi na si inay galing China. Yun ay kung magkakatrabaho po siya rito. Ay nako, wala na akong ibang hinihiling sa buhay ko. Ang gusto ko lang ay makalaya ang nanay mo at makauwi mula sa China. Mr. Roman. Oh, Ricky. Oh, mabuti nagising ka na. Pinagigising ka talaga ng daddy mo bago siya umalis. Medyo masakit pa yung ulo ko, Nanay Isabel. Why, paano hindi sasakit yung ulo mo? Abe, halos 2 araw kayo nag-iinuman ng mga kaibigan. Napakalungkot kasi ng birthday ko eh. O bakit? Dahil hindi dumating yung IB. O yun ba ang dahilan kung bakit sinasabi mong naging malungkot ang birthday mo? Napahiya po kay Daddy. Saka sa inyo. Ay, nako. Kalimutan mo na yung babaeng yon. Sabi ni JR, abay, saksakan daw ng gandang IB na yon. Aanin mo ang ganda kung wala namang pagpapahalaga sa damdamin mo. Naisip ko nga rin po yan, Nanay Isabel. At huwag mo masyadong damdamin ang nangyaring yun. Mabuti ka nagpakita agad ng tunay na kulay ang babaeng yun hanggat maaga eh. Ay, siya. Maligo ka na ha. Ihanda ko naman ang almusal mo. Alalahanin mo, graduating ka. Hindi ko po nakakalimutan yon. Nag-aalala kasi ang daddy mo. Abay, baka raw maging desperado ka dahil sa nangyari. Masakit po sa akin yung nangyari, pero hindi po nawawala ang lino ng isip ko, Nanay Isabel. Lalo ko pang pagbubutihin ng pag-aaral ko. Ipapakita ko kay Daddy na kaya kong magdala ng kabiguan. O ayan, nagluto ako ng tinulang manok. Humigop ka ng sabaw. Ay, kumain ka. Malaki nang inuhulog ng katawan mo mula nang umuwi ka rito. Lola? May naririnig ba kayong chismis tungkol sa akin? Diyan sa mga kapitbahay natin. Wala naman. Nagtataka lang sila kung bakit bigla ka raw na hindi na bumalik ng Maynila. At oo nga pala, yung isang kababata mo, na noon pa naiinggit sa'yo nung high school ka, naku, tuwang-tuwa raw na hindi ka na nag-aaral. Ang sabi pa babagsak ka na rin lang daw sa pananahin ng baby dress. Alam mo, Lola,
Mahirap talagang mangarap pag mahirap, no? Marami kang pagdadaanan bago mo maabot ang gusto mong maabot. Talagang ganoon. Katulad ko po. Ginawa ko na po ang lahat sa Maynila. Ginawa ko na ang alam kong paraan. Mula nang makulong sa China si inay. Pero, ayun, wala rin nangyari. Ivy, kung may maitutulong sana ako sa iyo, tutulungan kita. Pero nakita mo naman ang buhay ko. Ang buhay natin dito. Naiintindihan ko naman po yun eh. Ayan, kumikiriring naman yung cellphone mo. Noon pa yung kiriring ng kiriring eh. Bakit ba ayaw mong sagutin, ha? Ay, huwag niyo pong gagalawin yan, La. Hayaan niyo lang siya. Magsasawa din po yan. Bakit? May pinagtataguan ka ba sa Maynila? Wala po. Wala po akong pinagtataguan sa Maynila. Mr. Gustong-gusto ko pa po sana na bumalik sa Maynila para ipagpatuloy Lalo ka pa yata na-inspire sa pag-aaral mula nang biglang nawala si Ivy. Kanina, halos pa-perfect mo yung exam natin. Pag hindi ako makatulog, dinadaan ko sa pagkabasa ng lesson natin. Ang mga prop natin, lalong bilib na bilib sa'yo. Hindi sila ang gusto kong ma-impress, Tol. Ha? Eh sino? Ang daddy ko. Ayoko ma-disappoint siya sa akin. Alam ko mahirap mapantayan yung na-achieve ni daddy. Kasi cum laude siya at
graduate sa school na ito. Tapos nag-top 7 pa sa board exam. Candidate ka rin naman para maging cum laude, di ba? Candidate pa lang, tol. Gusto kong makuha yung honor na yun. Tapos, mabigat na challenge yung mag-top sa board exam. Hindi ako naghahangad na mag-top. Sa akin, makapasa lang, okay na. Pero yung girlfriend mo, nakakapagtaka talaga. Bigla na lang nawala. Basta ganun na lang. Parang bulang pumutok at nag-evaporate sa hangin. Huwag natin pag-usapan yun, tol. Ay, bigla siya nawala kasi ayaw niya sa akin. Mahal ko siya pero realistic akong tao, tol. Pag ayaw sa akin, bakit ko nang pipilit sarili ko? Tama yan. Kahit wala siya, tuloy ang buhay. Sabi nga ng daddy ko, maraming babae. Mas higit pa sa nawala. Hindi raw kukunin sa atin ng Diyos ang isang bagay na hindi niya bibigyan ng mas magandang kapalit. Mr. Mayroon ding wakas. Kung kailan graduation ko, tsaka naman may conference si daddy sa Tagaytay. May surprise pa naman ako sa kanya. Isabel, cum laude po ako. Naku, ay naku, mabuti. Pero hindi naman nakakalimutan ng daddy mo na graduation mo ngayong araw na ito. Sabi nga niya sa akin, abay maaga raw siyang uuwi. Hindi raw po pwedeng hindi mo ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Malas talaga. Ang haba ng lecture ng sinundat kong resource speaker. Dapat pala akong naunang pinagsalita. Late na ako sa graduation ni Ricky. Kailangan makahabol ako.
Hindi pwedeng hindi ako umabot sa graduation ng anak ko. Bibilisan ko pa. Makarating lang ako sa Coastal Road, okay na. Malapit na yun sa PICC. Bagal naman ng trailer truck na ito. O overtake ako. Ha? May truck! Hindi ako makakaiwas! Ha? Ha? Patapos na yung graduation. Hindi na makakaabot si Daddy. Ang lungkot naman ng graduation ko. Lungkot naman na ito. Hello? Opo. Ito nga po ang address ni Conrado Abulencia. Ay, opo. Matagal na nga po akong katulong din eh. Bakit po ba? Ano ha? Lako, wag po kayo magbiro ng ganyan, sir. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Sabihin niyo nagbibiro lang kayo. Graduation ho kayo ng anak niya. Oh, Diyos ko. Napakapangit na marigalo nito sa pagtatapos ng alaga ko. Mr. Mr. Romantico, napanood ko po sa telebisyon ang balita tungkol sa aksidenteng ikinamatay daw po ni Conrado Abulencia. May gumapang nakilabot sa buong Ivy, bakit nakabihis ka? At mayroon ka pang sakpat na bag. Yung balita sa TV na napanood natin kagabi, Lola. Kilala ko po yung lalaking sinasabi sa balita. Yung namatay? Opo. Kaibigan ko rin po yung anak nun, kaya kailangang makita man lang po ako sa lamay. Makita man lang po na nakiramay ako. Magtatagal ka ba roon? At saka saan ka makikitulog? Sanay naman po ako sa Maynila, La. Maraming economy hotel doon. Ako na po ang bahala. O siya, sige. Mag-iingat ka.
Ricky, narito ang buong tropa. Pati ang iba natin mga kaklase. Ayun sila, oh. Tol, sabihin mo sa kanila salamat sa kanila lahat. Napakasakit, Tol, na mangyaring ito sa daddy ko. Kaya nagmamadali si daddy. Kaya na-aksidente siya. Gusto kasi niya makahabol sa graduation natin. Hanggang sa huli, naging napakabait na ama ng daddy mo. Alam mo ba ang nakita ng mga investigador sa dashboard ng kotse niya, Tol? 2 ticket ng aeroplano papuntang Singapore. Sabi ni Nanay Isabel, surprise daw sana sa akin ni Daddy yun. Tol, isang linggo raw sana kayo magbabakasyon sa Singapore eh. Magbabanding kami mag-ama. Pero Tol, wala na siya, Tol. Wala na si Daddy, JR. Alam ko, walang kasing sakit yan. Pero isipin na lang natin na nasa tahimik ng kalagayan si Tito Conrad. Isipin na lang natin na pinagpahinga na siya ng Diyos. Kasi natapos na ang misyon niya dito sa mundo. Yan na rin ang nilalagay ko sa isip ko, Tol. Sana, asan man si Daddy ngayon, sana napasaya ko pa rin siya dahil naging cum laude ako katulad niya. At sana, Tol, maging top din ako sa board exam tulad ni Daddy. Mabuti na lang mabait yung driver ng taxing nasakyan ko. Hindi ako inikot-ikot. Dinala agad ako dito sa funeral chapel na to. Ayun. Sa chapel na yun. Nakikita ko na ang pinalaking litrato ni Conrad sa tarpaulin. Mabuti. Kakaunti pa lang ang mga tao. Maaga pa kasi. Ayun ang ataol niya. Lalapitan ko. Heto na. Narito na ako sa tabi ng ataol. Conrad, parang natutulog ka lang sa pagkakahimlay mo. Pero, sayang. Napakasayang dahil ang aga mong nawala. Rest in peace, Conrad. Hindi ko lang natiis na di makita ang bangkay mo. Dahil napakabait mo sa akin, Conrad. Mawalang galang na iya. Po? Ay, kakilala ka ba ng pamilya? O kaopisina ka ng amo ko? Siya nga pala, ako si Isabel, yaya at katulong sa bahay nila. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako po si Ivy po. Ikaw! Ikaw yung kasintahan ng alaga ko, ni Ricky. Sige po, magpapaalam na po ako, Nanay Isabel. Teka. Hindi na po ako magtatagal. Sandali lamang iya. Mamaya ng konti, babalik na rin sa chapel. Si Ricky, hintayin mo na ha. Alam ko, matutuwa yung alaga ko pag nakita ka niya. Hindi na po. Ha? Kailangan ko na po umalis. Ikamusta niyo na lang po ako kay Ricky. Sige po. Ay, sandali. Ano ba yun? Biglang lumitaw, pero mabilis ding umalis. Ano nga kaya ang naging problema nila ng alaga kong si Ricky?
Mr. Aba, Ivy, nagtataka naman ako sa iyo. Nung mapanood mo na ang balita tungkol sa aksidenteng yon, umiyak ka. Ngayon, pagbalik mo galing sa Manila, iyak ka pa rin ng iyak. Ay, sino pa talaga ang namatay na iyon? Lola, yun pong namatay sa aksidente. Daddy po siya ng naging boyfriend sa Maynila. Daddy lang pala ng naging nobby mo, bakit ganyan na lamang ang pag-iyak mo? Naging mabait din po kasi sa akin si Daddy Conrad. Marami rin po siyang naitulong sa akin noon. Masyado ka namang emosyonal. Tigilan mo na yan. Lola, hindi lang naman yung kamatayan ng daddy ng boyfriend ko ang iniiyakan ko eh. O, ano ba ang iniiyakan mo? Iniiyakan ko rin po yung relasyon namin ng boyfriend ko. Kasi kasabay po ng libing ni Conrad. Kailangan ko na rin pong ilibing ang pag-ibig ko sa boyfriend ko. Nakaugalian ko ng mamasyal dito ng nag-iisa. Masakit. Pero, kakayanin ko ang lahat. Dahil, inaakala ko, ito ang nararapat. Dito sa probinsya, at least, matatahimik ang buhay ko. Dahil, malayo ako sa taong nagawan ko ng kasalanan. Ivy? Ha? Ricky? Buti nagkita tayo. Anong ginagawa mo dito sa probinsya? Bakit nasundan mo ko? Ginawa ko sa school yung address mo dito sa probinsya. Matagal na kitang gusto makausap, Ivy. Lumayo na ako sa iyo, kaya please lang. Kalimutan mo na ako. Mahal kita, Ivy. Unfair para sa akin na basta ka nalang lalayo nang walang sapat na dahilan. Kasundo tayong magmahalan, pero ano tong ginawa mo sa akin, Ivy? Pinahihirapan mo ako. Hindi mo na ako dapat sinundan dito sa Batangas. Wala nang dahilan para maging tayo. Sinundan kita dito. Para ipagpatuloy natin yung ating pag-iibigan, Ivy. Hindi ako karapat-dapat sa'yo, Ricky. Masama ako, marumi akong babae. Wala kang alam sa mga naging kasalanan ko, kaya please, 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 forget me, Ricky. Umanap ka na lang ng ibang babaeng malinis at may pagmamalaki mo. Ivy,
ikaw ang babaeng mahal ko! Ikaw ang babaeng pinangako ko sa aking sarili. Ihaharap ko sa altar. Ikaw, Ivy. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Umalis ka na. Bumalik ka na sa Maynila. Kalimutan mo na ako. Hindi ko gagawin yun. Hindi ko gagawin yun. Dahil lang susundin ko yung dinidikta ng puso ko, Ivy. Ikaw ang minamahal nito. Kahit anong gawin ko, hindi yun magbabago, Ivy. Ricky, ako! Ako ang babaeng nakarelasyon ng daddy mo! Ako ang babaeng kinalolokohan niya! Nagkaila ako sa'yo! Itinago ako ang katotohanan yun! Masama ako! Sinungaling ako! Patawarin mo ako! Patawad! Kaya please lang, Ricky! Umalis ka na. Kalimutan mo na ako. Huwag kang magpakabaliw sa isang katulad ko. Mahal kita. Ivy, mahal kita sa kabila ng lahat na sinabi mo. Mahal kita, mahal na mahal kita. At handa ko patunayan sa'yo yun. Hindi mo alam yung mga sinasabi. Alam ko. Ivy, alam ko. Alam ko ang tungkol sa inyo ni Dad. Matagal ko nang alam, Ivy. Isa na sundan ko kayo. Pero alam ko, gusto lang maging masaya ni Dad. Hindi ko sinabi sa inyong dalawa. Hinayaan ko manatiling lihim na alam ko yung relasyon ninyo. Akala ko nung una pwede kitang kamuhian. Akala ko kaya kong gawin yun. Pero Ivy, kumukontra yung puso ko. Ayoko itong pahirapan, Ivy. Gusto ko magpakatotoo. Mahal kita. Mahal kita. Wala akong pakialam. Kung anong nakaraan yun ni Dad, wala akong pakialam. Alam kong ginawa mo yun dahil gusto mong makapag-aral. Ivy, nangako ka sa akin. Nangako kang minsan mo lang kong iibigin. At ang minsang iyon, habang panahon nating aalagaan. Habang panahon para makabuo tayo ng isang masayang pamilya, Ivy. Ivy, mahal kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ricky. Ang panibagong para sa iyo, Ivy, maraming salamat sa sulat mo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr.